Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Title, Hakbang ng Gobyerno sa Middle East Crisis Impact. Mabilis umanong kumilos ang gobyerno para tugunan ang epekto sa bansa ang tensyon sa Middle East ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kasunod ito sa pahayag ng ilang oil companies sa pagdinig ng Senado ngayong Huwebes, March 26, na posibleng hanggang April o May na lamang ang kanilang supply. Patay kang bata ka. Palaging sinasabing normal, we have enough. Oh, pasalamat tayo sa mga senador. Yung nagpatawag sila ng hearing. Nabubuking itong administrasyong ito. Oh, hanggang April na lang. Kaya tama yung gasoline supervisor sa Zamboanga, yung na-interview nila na college graduate pala, ano ito, cum laude pa. Hanggang April na lang ang supply, sabi niya. So sinasabi, we have 50 to 60 days buffer stock kung ano-ano, is still normal. Oh, ngayon, na-booking sila sa Senado. April o ano. Yet ni Yusek Castro, nagtutulungan ang mga ahensya para makahanap ng alternative countries para sa supply. Kabilang na ang Canada, US, South America countries at Russia. Ito yung exact pahayag ni Attorney Claire Castro. Nakikita nyo kung paano kumilos ang gobyerno? Kung gaano kabilis. Mas mabilis pa sa ostrich. Kabilis kumilos ang gobyerno at kung gaano na rin karami ang ginawa ng gobyerno para sa ating taong bayan. Tinignan ko ang reaksyon dito. Grabing reaksyon. Auntie Claire, sana makita mo itong reaksyon ng taong bayan. 167,000 ang nag-react. 135,000 tumatawa, 22,000 ang galit, 6,300 lang nag-like. So percentage-wise, nasa 5% lang ang naniniwala kay Auntie Claire o ang sa administrasyon nito. Talaga ang taong bayan, tinatawanan, galit, dismayado, as in, ang bilis kumilos. Kung hindi pa nagalit yung mga senador, hindi sila magdi-declare ng national energy National Energy Emergency. Normal lang daw. Anong klaseng normal na hirap na ang taong bayan, To, basa tayo sa mga comments. Yuwilin, papasin. Nakita namin papaano ninakaw ang kaban pero ang trabaho 0%. Mali-maleta. Kitang-kita ng taong bayan yan. Norin Digumbis. Ewan ko sa inyo. Wilson Taganile. Sabi, ginagago muna tayo mga malalaking NVIS. Bobo mo talaga, Auntie Claire. Hindi naman bobo si Auntie Claire siguro. Ano lang siya? Propagandist. Ganyan, ang mga propagandist. Anything na makita niya na pabor sa kanyang kampo, he's willing to say it with gusto, with talagang ano siya, he's qualified. She's fit na fit as a propagandist but not as a palace press officer. Kasi kung palace press officer, dapat pag nagsalita ka, na-unite mo yung bansa. Kasi yan ang trabaho ng Pangulo to unite. I don't know bakit pinili nila itong Claire Castro na instead na ma-unite ang bansa, lalong nadidivide. Siguro, ang gusto ng administrasyon na ito is i-divide. Yan. Tama-tama si Auntie Claire. Pang-divide si Auntie Claire, hindi pang-unite. Kaya lahat na lang sasabihin,
Ang bilis kumilos. Ang galing niyang pumuri sa administrasyon na tawa o nakakapagtaka nung hindi pa siya USEC, Palace Press Officer, grabing banat niya laban sa Pangulo. What happened, Auntie Claire? Ikaw yung critic noon, ngayon ikaw naman ang defender. Okay. Raymond de la Cruz, no to oil, yes to foil. Arne Osabel, look at the laugh reactions, the genuine and organic laugh reactions. She's a better clown than all the comedians combined. Yan ngang nakakatawa kay Auntie Claire. Pang-entertainment siya. Kaya ayoko siyang mawala sa palasyo. Gusto ko siya hanggang 2028. Nandyan lang. Nakakatulong siya sa taong bayan na itong crisis natin ngayon, tawanan na lang natin ang problema. At ito si Auntie Claire, nagbibigay ng rason para tawanan natin siya. Ang bilis kumilos! Anong bilis? Oh. Ray Pulido, missing Duterte's action during crisis. Yes, ako rin. Grabe nung pandemic, oh. Pinapanood ko pag nag-cabinet meeting. Live stream. Nag-briefing, mamaya magsasalita si Tatay Digong. Sabi ko. Kaya hindi ako nakaramdam ng takot noon na pabayaan tayo ng gobyerno. Kasi namomonitor mo yung ginagawa. Ang takot ko lang noon, yung tamaan ako ng virus. Kaya nagtago ako sa aming farm at dahil sa takot kong magkasakit, nag-change lifestyle ako. Kaya yun ang naging positive effect sa akin ng COVID-19, yung naging mas healthy na ako ngayon. But going back to topic, iba talaga ang Duterte. Itong Pangulo natin yan, parang hindi siya sanay sa mga ganitong hirap. Kasi lumaki siyang laki sa layaw. Oh, lahat. Nandyan na lahat pangangailangan niya. Wala siyang, hindi katulad ni Tatay Digong na kantoboy. Alam niya paano. So, anyway, hanggang 2028, may pag-asa tayo. Like father, like daughter, deeply Sara Duterte. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So mo nagyud ni kadako sa buslot sa yang balay. Karon natagaan na gyud og yero. Og mao na ni ang yero nga among gihatag nga ilang atop karon para mapulian ang ilang atop nga buslot. Karon naman na gyud sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. Mat sa Ginoo nga nakaatop na gyud mi ug sa naghinabang sa sin. So pila na to ka tuig ang imong atop nga mga buslot na? Napulo na ka tuig. Napulo na ka tuig. So mo nga nadto na yang itsura. So nga naman sa napulo na ka tuig wala gid ka sukad nakapalit og yero nga para unta mapulihan. Tungod kay kanang wala mi sakto nga trabaho. Igor mi ga muso kung makakuha mi kwarta igor gid ipalit namo og bugas. Na kung walay muso, asa naman mo magkuha sa inyong pagkaon? Ay bangita kung asa maka kuan maka
Kan Na ang inyong kuha na mo'y tanom nga mga lagot mon. naa mga bingala, kamuti. So, Mura na among pinangabuhian. So sa maglisod mi magpalit og mga sin. oo. So, Salamat gyud sa Ginoo ug sa nagtabang. oo, salamat pod kaayo.